positivity. So, yung mga think positive dyan, tingnan natin daw kung ano yung mga true positivity. Alright? So, tingnan natin tayo bilang may mga kapansanan, di ba? Lagi tayong kailangan positive lang, huwag tayong focus sa but ano ba yung sinasabi sa atin ng Bible? Ayan, so, sabi dito, sa mga awit 56:8, ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ako'y nakasulat sa iyong aklat. So, wow, talagang pasok, no? Tagos hanggang buto na. It reminds you na, oo nga naman, no? Lord, alam mo naman talaga yung beginning. Alam mo naman kung bago pa ako ipanganak, alam mo na. Di ba? Alam mo rin yung mga hinaing ko sa buhay. Yung mga pagluha ko na ikaw lang yung nakakakita. Di ba? Ikaw lang yung nakaka-witness. Di ba? So, praise God for that. So, yun yung ating pagkikwentuhan today. So, narinig mo na ba yung term na toxic positivity? Ayan. So, baka ngayon mo palang narinig. So, sabi dito, ito yung tipong good vibes only. Na good vibes lang. Na pag-iisip at ang pagpupumilit ng ibang tao na maging masaya lang lagi. Na okay lang yan. Sige lang, masaya lang, happy lang. Diba? Bawal magpakita o makaramdam ng negative emotions. Diba? And then, lalo na pag Kristiyano ka, kasi nga, di ba, Christian, ay, dapat laging, victorious kasi dapat lagi tayo. Di ba? Kaya naman, minsan, pressured tayo na ngumiti. Kahit pa, sakit ng tagilira ko, ay, okay lang po ako. Saya po, di ba? Di ba? I'm sure may mga nakaka-relate dyan. And magkungari na okay lang ang lahat sa buhay. Pero kahit hindi naman ito totoo, 'di ba minsan kasi nga nakakahiya or baka kung anong sabihin, 'di ba? Sometimes ganun yung natin na nagiging reaksyon. But in reality, 'di ba, pag sinabing kamusta ka na kapatid? 'Di ba? Lalo na kapag tinanong ka nung fellow Christian mo. 'Di ba? Sabi mo, victorious, sagot natin. Pero sa totoo lang, naiiyak na tayo sa mga pinagdadaanan natin. 'Di ba? For example, kami, may mga struggles din kami. Not only sa physical, but also pwedeng financial, pwedeng emotional, di ba, mental, di ba, mas worse, spiritual. Di ba, kaya minsan kapag kinakamusta tayo, we just act like it na parang um, fake it until you make it. Di ba, kaya inaano natin. But alam ni Lord ang nararanasan natin. Di ba? So, ay pa nga dito, totoo man, meron tayong mga victory in Jesus Christ. Siyempre, di ba? Wala na tayong duda doon. Pero minsan, mas nananaig sa atin ang lungkot, galit, at pagod, lalo na pagka may mga napagdaanan ka, di ba, na minsan, or lalo na nitong kaya tayo nag-ano rin ng Christmas, minsan sabi ni isa natin mga, minsan mas nalulungkot pala sa Christmas yung ibang tao dahil nga dapat masaya yung season na yon, 'di ba? Kasama ang pamilya, yung iba hindi nila kasama. 'Di ba? Yung iba nawalan ng mahal sa buhay. 'Di ba? And a lot more, maraming pinagdadaanan. 'Di ba? Or galit, 'di ba? Na may gumawa sa akin ng ganito, grabe naman siya o nilamangan niya ako. 'Di ba? Nananaig yung ganun. And pagod ka na, Lord, I'm so tired sa work, sa people, ano-ano man yung personality mo, sa mga ministries or sa trabaho mo or business mo, ano man yan, di ba? Pagod ka rin eh. Di ba? To be honest. Kaya kahit pilitin natin na ang ating mga sarili ay maging happy sa harap ng iba, lalabas din ang totoong feelings natin kapag nag-iisa na lang tayo. Di ba? Yung, Lord, paghiga mo doon, thank you Lord, nasa bed na naman ako. Sobrang pagod or sobrang lungkot. Lord, ikaw lang, tutulog ko na lang to hanggang para malumipas na yung araw or yung kinabukasan. 'Di ba? Or kahit galit mo, ayaw mo nang ilabas, ayaw mo nang makita yung doon or tatago ka na lang. 'Di ba? And sabi nga dito,
gusto nating sumigaw, gusto nating umiyak, o magkulong sa kwarto ng buong araw dahil hindi na natin alam kung ano yung gagawin. Lord, sige, bahala ka na, ano man yun. Iyak na lang sa sulok, 'di ba, or sa saan man lugar 'yan, 'di ba, gusto mong sumigaw pero hindi mo masigaw, talagang nandun sa heart mo na, pero ayaw mong marinig nila. Or kung nasa taas ka lang ng bundok, puwede kang sumigaw, 'di ba, or sa island, para ma-release mo, pero hindi mo ma-release kasi nandun siya na iniingatan mo. Gusto mong anuhin, i-release siya pero hindi mo sigaw. 'Di ba? Kaya magkukulong na lang sa kwarto. 'Di ba? Nakaka-relate ba ang iba? 'Di ba? Minsan do'n na lang tayo, sige na, bayaan mo na sila diyan. 'Di ba? Sa totoo lang, nararanasan ng lahat 'yon. 'Di ba? At hindi ka nag-iisa, hindi ako nag-iisa. 'Di ba? But we still have victory in Christ. Kaya nga, kailangan matututunan natin yung tinuturo ng Bible. At mare-realize natin yung good news. 'Di ba? Ano ba yung good news? Alam ni Lord ang lahat ng ito. Sabihin mo nga sa sarili mo, alam ni Lord ang lahat ng ito. 'Di ba? Kilala niya tayo. Alam niya ang tunay na nararamdaman natin. 'Di ba? Kaya nga when you pray, uh, you feel peaceful. 'Di ba na Lord, kahit pa sakit-sakit ng paa ko, tiyan ko, ulo ko, or hirap na hirap ako dito sa sitwasyon ko, pero alam ko may plano ka. Alam ko may maganda kang plano sa akin, at hindi mo ako pababayaan. Alam ko, Lord, na you are at work the right time in the right place. Kaya I trust your timing. I trust your will. I trust your ways, Panginoon. Kasi ikaw yung mas higit nakakaalam ng nangyayari sa akin. Even sa katawan ko, Lord. Minsan nga ako, hindi ko alam kung ano nangyayari. 'Di ba? Pero si Lord alam niya. 'Di ba? O ano, kala mo lang may masakit or may pagod or may ngalay. 'Di ba? Minsan tapos pagka nagpa-check up ka, ganito pala or ano, or ganyan lang naman pala. 'Di ba? You never know, but the Lord knows. 'Di ba? At ilala ka niya. 'Di ba? Even nga yung bilang daw ng mga buhok natin, alam niya. 'Di ba? How much more at tayo, siyang gumawa sa atin. Kaya alam niya, naiintindihan niya ang nararamdaman natin, ang tunay na nararamdaman natin. Kahit hindi mo ito sabihin, 'di ba? Kahit hindi mo 'to ah, i-share sa iba, salita, kahit hindi ka pa nagpe-pray, alam ni Lord ang kung anong nararamdaman mo, 'di ba? At nauunawaan ka, 'di ba? Sabi nga dito, nakikita niya ang pagod, nakikita niya ang inis mo, nakikita niya ang lungkot natin. 'Di ba yung time na pagod ka na, ganito pa, nainit pa ng ulo mo, inagrabyado ka pa, nilamangan ka pa, pagod ka na, 'di ba? Kita ni Lord 'yun. Ramdam ni Lord 'yun at hindi siya nagpapabaya. 'Di ba? Yung lungkot mo na wala kang kasama, ganito yung kailangan mong tulong, hindi ka matulungan. 'Di ba ganito yung gusto mong gawin pero hindi mo magawa. Ganito yung gusto mong maranasan pero hindi mo magawa. 'Di ba? Alam lahat ni Lord 'yon. 'Di ba? At nakasulat nga sa kanyang aklat ng ating pagluha. 'Di ba? Alam niya yung mga tears mo. 'Di ba? At mahal na mahal tayo ng Panginoon kahit punong-puno tayo ng sama ng loob at lungkot. 'Di ba? Kahit yung gusto mong isigaw kanina, gusto mong galit, 'di ba? Na ilabas. Alam ni Lord 'yon at mahal na mahal pa rin niya tayo. 'Di ba? Sabi nga, wala raw tayong magagawa na mawawala yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Because He died for us. Ma-imagine mo, yung Ama natin sa langit, ipinadala niya yung nag-iisa niyang bugtong na anak na si Jesucristo. Para ano? Para ialay, para mamatay sa krus, para lang iligtas ka. Eh ano pa kaya? Ano pa yung hinihiling mo sa buhay na hindi niya kayang ibigay? 'Di ba? Kaya ramdam ka niya. Alam niya yung lungkot mo, alam niya yung sama ng loob mo.
Kaya maging honest ka kay Lord. Diba, ikwento mo, Lord, ganito, nagrabyado ako. Umiyak tayo sa Kanya sapagkat siya lang ang tunay na nakakaintindi sa atin. Exactly 100%. Diba, may mga asawa tayo or anak or counselor, psychiatrist na kala natin nakakaintindi ng 100% pero ang tunay na nakaka-100% intindi sa atin ay si Lord lamang. 'Di ba kaya maging honest ka sa Kanya. At doon may release mo. 'Di ba kumbaga sa tamang ah, tao mo i-release. 'Di ba kay Lord mo i-release, sa tamang Lord. 'Di ba? I-surrender ito yun na Lord, ganito, inis na inis ako dito sa taong to or sa nangyaring ito or sa ginawa nito or sa bagay na ito. Inis na inis ako Lord, tulungan mo ako na makita yung dapat kong makita sa sitwasyon na to. 'Di ba Lord, galit na galit ako sa taong to pero tulungan mo ako, Lord, na ma-overcome tong galit na to, Lord, sa punuin mo ako ng iyong pagmamahal. Di ba, Lord, pagod na ako. Tulungan mo ako, Lord, sa sitwasyon na to, nakakapagod na. Di ba? To be honest, ganun yung inaano ko kay Lord. Na Lord, nakapagod na ako dito. Tulungan mo naman ako, lend me your strength, lend me your healing. Diba? You only say the word, Lord, and I will be healed. Diba? And after that, sinasabi ko rin na, Lord, your will be done pa rin. I always remind myself na ikaw yung master. Servant pa rin ako and I am here because you still need me. So help me, Lord, to always act as a servant. Help me, Lord, to always yung mabuhay para sa iyo lamang. Diba? So, it reminds me kaya yung peace na, ay, oo nga, no? The battle is the Lord nga pala. Ano ba yung kinakapagodan ko, kinainisan ko, kinagagalitan ko? The battle belongs to the Lord, di ba? And I am just here a warrior, di ba? Na kailangan kong umugot ng lakas sa'yo. Kailangan kong humingi ng tulong sa'yo kasi ikaw yung master ko. And I am just your servant. So, reminding myself that, preaching to yourself, when those time comes, di ba nakaka-release? Di ba na okay lang umiyak? To be honest ako, umiiyak ako pagka may time. Kahit yung magigising ako sa gabi or madaling araw na nagkikwentuhan kami ni Lord, nagsusumbong ako kay Lord, I cry. Di ba? Ilabas mo lang. And after that, kakausapin ka niya and haakapin ka niya. Ramdamin mo yung sinasabi niya sa'yo. 'Di ba? Nakapagtapos ka na magsabi-sabi ng mga hinaing mo, reklamo mo sa buhay and everything, kay Lord lang ha, na siya naman ay nakakaunawa, ay mako-comfort ka at hintayin mo na after mo magsalita, tumahimik ka lang. Hintayin mo na makinig siya. And that's prayer. 'Di ba? 'Di ba ang communication is two-way. 'Di ba? Hindi lang ikaw yung nagsasalita, nakikinig ka rin. So don't forget to listen. Don't forget to hear His voice. Don't forget to remember what He did to you and to the other uh, mga testimonies pa na narinig mo. Di ba? Lahat yon balikan mo and gain your love, your joy in your heart, your peace, di ba? And everything will follow. Di ba? As you follow the Lord, kailangan yung action mo always follows your belief. Diba? And we are not mastered by our emotions. We are not mastered by our own feelings, but by the Lord. Kaya surrender lang kayo. No, Lord, ano ba yung dapat kong gawin dito? Lord, nararamdaman ko to. Kung hindi tama to, alsin mo, Lord. Diba, Lord, na hindi pala ko dito. Tulungan mo ako. Diba, si Lord, kung hindi tatalikod sa'yo. Lahat pwede kang iwanan, kalimutan, but si Lord, laging nandyan. Laging mag-i-stick sa'yo. Laging sinasamahan ka. Kaya hindi ka nag-iisa. Amen? And sabi pa nga dito, pero hindi lang niya tayo nauunawaan. Binubuksan din ng Diyos ang ating isipan para malaman natin
ang mga bagay na maaari natin usahan mula sa kanya. Diba? Si iyan ang tunay na positivity. Kay Lord lang nakadepende. Di ba? May na siya kasi dati na eternal positivity. Di ba kasi nga, lahat naman dito sa mundong ito ay temporary lang. Di ba temporary lang? And yung ating eternal positivity ay doon sa heaven, doon sa ating kabilang buhay. Di ba na mabuhay ka nga dito ng, let's say, 100 years. Pero doon, eternity yun. Di ba kaya tingnan natin yung pinaka-big picture. Di ba na, yes, meron tayong sorrow dito. Meron tayong pain dito sa mundong ito. But pagka nandun na tayo sa heaven, no more sorrows, no more pain. Di ba? Andun tayo na kasama natin ang Panginoon. Di ba? And yun ang kaabang-abang. Yun ang nakaka-excite. Di ba? Kaya nga dito sa ano natin, sa fellowship natin, nandun yung spiritual growth. Kasi para maramdaman mo yung nag-grow ka na. Di ba? Sabi nga natin, example, um, kung dating magagalitin ka, ngayon, galit ka na lang. Di ba? Hindi ka na araw-araw galit. Minsan ka na lang galit. And unti-unting mawawala. Because the Holy Spirit is in you, growing in you, nurturing you, transforming you, maturing you. Di ba? To be the person He created you to be. Kaya doon mo tingnan. Di ba na, okay, hindi nangyari yung inaasahan ko. Alam ko may magandang plano si Lord. Di ba? So, even sa kung ano man yung mga inahangad mo sa buhay or nire-request mo na, Lord, sana magpatrabaho na ako. Ay, nako, hindi ako natanggap. Okay, nako, siguradong hindi ako natanggap doon dahil may mas magandang plano si Lord. Di ba? Kailangan tingnan mo yon ng eternal positivity kasi you are a servant of the Master eh. Di ba? Hindi ka niya ilalagay doon kung ipapahamak mo rin. Di ba? Kaya you have to always surrender your life to the Lord na. Kaya nga ang prayer natin, di ba, kung may pinagpipray tayo, no? Di ba, katulad nitong bahay namin ngayon, di ba? We pray na, Lord, kung will mo, sana maging smooth, kung will mo talaga na magkabahay kami. Pero kung hindi mo will, Lord, alisin mo rin yung burden sa heart namin at alisin mo rin yung ikaw na rin ang gumawa ng paraan para hindi matuloy yung bahay na yun. Kasi kung parang si Moses, di ba, na kung wala ka naman doon, Lord, ayaw ko na rin doon, hindi na ako pupunta doon. Kasi mas gusto ko na dito na mahirap, pero kasama kita. Mas gusto ko nandito sa wilderness, kasama naman kita. Di ba, the joy of knowing God is with you all the time na kahit may pinagdadaanan tayo, yes, naka-wheelchair ako, pero kasama ko naman si Lord. Every time. Kaysa naman, andun nga ako, maraming pera, nagta-travel-travel, or lahat ng mga abundance na pwede kong maisip. Pero kung wala naman, mapalayo naman ako sa iyo. Wala rin kwenta. And eventually, pagtapos ng buhay na to, nandun ako sa impyerno. Ay, ayoko yun. Di ba mas gusto ko na, yes, nandito ako, Lord. Alam ko naman na pagkasama kita, hindi mo naman ako pinababayaan. By God's grace, nakakain ako kanina ng agahan, tanghalian. Di ba may bed akong natutulugan, nahinga pa rin ako. Yung mata ko, nakakakita pa rin. Di ba, ang dami kong pagpapasalamat. Kaya hindi ako magpo-focus dun sa mga negative na nararamdaman ko. Yes, nakaramdam ako ng lungkot. But eventually, sabi nga ni Lord, um, it may be pain in the night, but joy comes in the morning. Di ba? Temporary lang yan. Malungkot ako ngayon. Pero bukas, joy comes in the morning. Di ba? The joy not only not coming from anything, but from the Lord. Na siya ang nagbigay. Di ba? So, and a lot more. Kaya doon natin tingnan yung buhay na kaya tayo magkakasama ngayon, kaya tayo nagpe-fellowship, di ba? It's only by God's grace, by God's mercy, may gadget tayo, may internet ka, di ba? And a lot more, di ba? Sa awa ng Diyos lang. Kaya tingnan natin yung buhay natin na, yes, reality, dumadaan tayo sa pagsubok. Yes, reality, nalulungkot tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo. 'Di ba? But in the other side,
Remember the good news. Hindi tayo nag-iisa. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. At hindi maigsi ang kanyang mga kamay para hindi tayo abutin. Di ba? Nandyan lang siya, kasama natin. Tawag ka lang. Baka nilalambing ka lang ni Lord na hindi ka na nagpe-pray. Di ba? O yan, anuhin ko muna ng konti para naman mag-pray, makapagkwentuhan naman tayo. 'Di ba? I have great plans for you. Itong mga nakahanda kong ah, regalo or achievements mo, hindi yan mawawala. Balik ka na dito, punta ka na. 'Di ba? And para maklay mo na 'tong mga magagandang biyayang ipinagkaloob sa iyo, lalo na sa puso mo. That joy, that love, the peace that surpasses all understanding. 'Di ba? Those things that cannot be bought by money. 'Di ba? Even, sabi nga, may isa akong mayaman na, na, I will pay $1 million just to have a peaceful sleep. 'Di ba? Kasi ang dami-dami niyang pera, ang dami niya iniisip. 'Di ba? Pero tayo na wala, aba, hagok pa. 'Di ba? Harok pa. So, tingnan mo yun. 'Di ba? It's priceless sa mga pakiramdam that si Lord lang ang nagbibigay. 'Di ba? Kaya we focus on Him. We become, yan yung tunay na positivity na nakatutok lang kay Lord. 'Di ba? Sabi nga dito, wala ring masama kung magiging honest tayo sa iba at sabihin natin, actually, medyo malungkot ako ngayon. Pwede mo ba ako ipag-pray? 'Di ba? So napakaganda nun. 'Di ba? Actually, naiinis ako sa ganito. Pwede mo ba ako ipag-pray? Actually, mayroon akong pinagdadaanan ngayon. Pwede mo ba ako ipag-pray? No, o kaya nalulungkot ako kasi yung aking ganitong, yung tatay ko, nanay ko, or kaibigan ko, kaklase ko, ganito kasi yung pinagdadaanan, hindi ko siya matulungan. Pag-pray mo naman ako at siya, di ba? Why don't you approach it that way? Di ba? Kaysa nagiging, ano ka na lang. And then eventually, magkukulong ka sa kwarto and malulungkot ka. Di ba? It's a peaceful environment. Lalo na sa mga kapwa natin believers. Di ba? At kapag narinig niya yung prayer, sabi nga, kapag nasa labas tayo, walang sino man ang magsi-say no kapag tinanong mo siyang, pwede ba kitang ipag-pray? 'Di ba? Ikaw ba, pag tinanong ka, bro, sis, okay lang pag-pray kita? Sabi, ay, wag, wag ako pag-pray. Wala, parang wala pa ako na-encounter na gano'n. Na nagsabing, wag na, ayaw pag-pray mo ako. Di ba? Wala. Kaya pag nag-offer ka ng prayer or nagpa-pray ka, He will really pray for you, lalo na mga believers. Di ba? Kaya see it that way na alam ng Lord, mahal ka ng Lord. Di ba? At hindi ka nag-iisa doon sa journey mo. At hindi lang din ikaw ang nakakaranas niyan. Sabi nga, wala namang pagsubok na hindi mo mapagtatagumpay sa tulong ng Panginoon. Amen? Kaya mamaya sa ating breakout, ipag-pray natin ang bawat isa. 'Di ba? Ano ba yung pwede kong ipag-pray sa iyo? So, can I pray for you? 'Di ba? So, always kaya nga may 5 minutes tayo to pray for each other. Kasi alam natin, 'di ba? In all aspect, meron tayong mga struggles. 'Di ba? Obviously, isa sa PWD, pero bukod doon, meron pa rin tayong ibang struggle. Sa aminin man natin at hindi. 'Di ba? Feelings, situation, 'di ba? Sigurado meron tayong struggle. Kaya there's always an opportunity to pray and talk to the Lord. Communicate to the Lord. Magsumbong kay Lord sa ating Father God in heaven who is waiting and willing to listen to us. 'Di ba? And answer our prayers. Amen? Ayan. So, atong tayo man ay ang sabihan ng ganito, sana magawa nating sumagot. Of course. 'Di ba? Nakikita ng Diyos ang puso mo, friend. Mahal ka ni Lord at mahal din kita. Lapit tayo sa Kanya. 'Di ba? You just bring others to Jesus. Kaya nga, 'di ba, yung isa sa mission and vision natin is ipakita si Jesus sa kapwa natin. 'Di ba? Showing the Lord to them. 'Di ba?
Hindi natin nilagay doon na sabihin, 'di ba? Si Jesus sa iba. Nilagay natin doon, ipakita. Ibig sabihin, by action, makita ng mga tao si Lord sa buhay natin. 'Di ba? Kaya, mahal na mahal tayo ng Diyos. 'Di ba? Kaya, lapit lang tayo sa Kanya. Amen? Ayan. So, let's pray, bow our heads, and pray muna tayo. Close your eyes. Ayan. Lord, alam niyo, every time na malungkot ako at umiiyak, alam na alam niyo yun, Lord. Hindi ko kailangang magkungwari sa harap niyo at maging sa harap ng ibang tao. Buksan niyo ang isipan ko para maunawaan ko ang mga bagay na maaari kong asahan mula sa inyo. Naniniwala akong in Jesus I have victory, Panginoon. At tulungan mo ako, Lord, na laging makita, Panginoon. Open my spiritual eyes dun sa mga bagay na gusto niyong ipakita sa akin, gusto niyong iparamdam sa akin, gusto niyong ituro sa akin as you transform me, as you mature me, Panginoon, to be the person you created me to be, Lord. Maraming maraming salamat, Lord. At kayo ay laging nandyan, kayo laging at work, and you love me so much, Panginoon. And you want to help me. You want to guide me, Panginoon, doon sa way na gusto mong padaanan sa. Babo, Lord, kayo yung manguna, kayo na po ang mamuno sa aking buhay, Panginoon. As I have accepted you bilang aking Panginoon at tagapagligtas, I need your help, Panginoon, to live day by day, Panginoon, to bring glory to your name. Maraming salamat, Lord. Lahat po ng ito, ihiling namin, pinagpapasalamat sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. 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 Alright. So, praise God. Alright. So, bago tayo magpunta sa breakout room, picture daw muna